Pakinggan natin ang impormasyon ngayon ng ating kaibigan mga idol. Nakakabahala ito. Parang nawalan ako ng gana dahil mayroon pong nakuha si kaibigan ng mga impormasyon na dapat daw talaga tayong maghanda sa hinaharap patungkol sa digmaan. Mas higit pa pala ito sa kalamidad mga idol. Pakinggan po ninyo kung kailan magaganap ang digmaan mga idol. Talagang napakalapit na, sabi ng ating kaibigan. Nais po niyang ibahagi itong bagong impormasyon na nakalap po nila patungkol sa digmaan sa Pilipinas versus ibang bansa. Ninyo? Bakit po? Ano po ba ang nakikita po ninyo ngayong araw na to? Bakit po ninyo nasabi na kailangan po talaga na maipaabot ninyo at malaman ng lahat na talagang maghahanda na po tayong lahat dahil mas delikado pa ito kaysa kalamidad. Talagang nakaabang talaga mga idol, no? Sino kaya ang presidente kaibigan na maabutan sa kaniyang pamumuno dito sa Pilipinas, no? Na siya po ang makasagupa ng war, yung tawag na digmaan. Tama ka, hindi pa tayo nakasagupa guys, tulad po ng Iran at Israel at US. Hindi pa tayo nakakasagupa ng mga ganyang digmaan. Pero tandaan natin mga idol, nakikita po natin kung ano po ang epekto doon. Kaya sa lahat ng makapanood sa atin, mas maganda daw, sabi ng ating kaibigan, na maghanda tayo hanggat hindi pa nangyayari. Kasi mahirap po mga idol, doon na tayo maghahanda na nagkaputukan na. Swerte daw ngayon mga idol ang tumugon sa mga panawagan ng ating kaibigan, na kung saan nagbigay po siya ng paalala, advice na kung may pira ka sa bangko, kukunin natin para hindi tayo mapapahamak kung doon talaga sa syudad mangyayari ang malakihang pag-aatake sa kalaban. Mga idol, talagang ipinapahanda po talaga tayo ng ating kaibigan yung mga tubig natin mga idol na posibleng open, mapapasukan talaga ng mga lason. Kaya tandaan ninyo lagi itong babala ni kaibigan. Malapit na mga idol maganap ang digmaan. Hindi lang niya alam kung sinong presidente ang maabutan nito o matsimpuhan o mataymingan. Patay na. Ito po mga idol, pagkatapos ni Sara Duterte, kung talagang siya po ang mamumuno, sabi ng ating kaibigan, delikado po ang susunod sa kanya. Yun po ang hinulaan ni kaibigan. May prediction si kaibigan. Hindi si Sara Duterte ang maaabutan kung siya po ang mamuno, kung siya po ang susunod ngayong lingkod ni BBM. Wala pa nakita si kaibigan mga idol na kanang paglingkod ni Sara Duterte, kung siya man karon manaog, no, kung siya ang mudaog. Wala siya nakitaan si kaibigan na siya ang matsimpuhan sa gera. Ang problema lang diri mga idol, kining musunod kay Sara. Tingnan po ninyo, sinabi ninyo, hindi po talaga maiwasan yan, itiit. Talagang makakasagupa talaga kayo. Lalo na ay muling inangkin ng China ang Batanes. Ibig sabihin nito, talagang mayroon po talaga tayong masasagupa na digmaan sa ating bansa. Kaya tandaan natin, swerte daw, sabi ng ating kaibigan, ang nakapagtanim na ng mga pagkain sa bundok. Dahil kung sakali man maiipit ang nasa syudad mga idol o
nadurog na ang mga building o bahay ninyo, may mapupuntahan kayo at maiiwasan pa ninyo ang mga delikadong pangyayari. Hinulaan ng ating kaibigan guys kung sino daw ang tumugon nito ay napakaswerte. Mayroon pong sinabi si kaibigan, wala siyang nakikita kung si Sara Duterte daw ang mamuno sa susunod na pagkapresidente sa Pilipinas. Wala siyang nakikita na may digmaan patungkol sa ibang bansa. Hindi po natin alam, pero sinabi ng ating kaibigan sa pagkatapos ni Sara Duterte, posibleng mangyayari daw doon. Pero kaibigan, sa tingin po ninyo, itong pamumuno ni BBM Mayo, wala po ba kayong nakikita na may pang-aatake ang China? Basta ikaw, wala siyang nakita mga idol. Pero paghandaan po natin ang gulo sa eleksyon, yun po ang nakita ng ating kaibigan. Talagang magkakaroon po ng malakihang gulo at patayan. Yun po ang paghandaan natin, kasi sinabi ng ating kaibigan, ito nakikita ko, ang kapwa Pilipino ay siyang magpapatayan. Kaya delikado mga idol. Imaginin po ninyo mga idol, hindi pa nga eleksyon, grabe ng patayan. Yun po ang makuhaan natin ng aral ngayon mga idol. Mag-ingat po tayo kapag tayo ay sumusuporta sa bawat politiko. Di naman yan po siya ay nakakatulong sa atin mga idol. Ang sa atin lang, nasa gitna lang tayo lagi. Salamat mga idol. Mag-ingat po tayo sa mga kalamidad pa mga idol. Grabe na po ang nangyayari.